We went to La Union to feature a hidden gem, nestled in the heart of surf town, Urbis Tondo. Here's what happened. Ayan po si Happy Jam, boss namin. Driver si CJ. At ang napakagwapong si Jess. Tayo pupunta. Punta tayo ng La Union. So, kinuha namin ngayon si Joe. Siya mag-host doon sa isang staycation na pupuntahan namin sa La Union. Maganda yung so dapat panoorin niyo yun sa OG. Joe, lagay mo yung link nung nung pupuntahan natin sa sa La Union na staycation. Yan po ang aming budget. Nakalagay sa Ziploc. Ba't nakalagay sa Ziploc, Papi? Para hindi na halo sa pera ko. Tapos andyan na din ilalagay yung receipt kasi para abot na lang sila lahat. Yes. We had to make a few stops for lunch and other human necessities. We arrived in LU at a little past 1 p.m. and we were greeted with some complimentary drinks and treats. Curbside Villa is a modern Balinese Asian boutique inn comprised of 10 suites. Their main features are their open spaces and spacious dining areas. Kung sa UP merong sunken garden, dito naman merong sunken lounge. Ito siya, nandito tayo. Yung design niya is a very garden fire pit, but since nasa Pilipinas tayo mainit, walang fire, meron lang pit. Para siyang lobby, yung mga guests na papasok bago nila dalhin sa restaurant or i-admit sa mga rooms, dito muna nila pinapaupo. Wala siyang bubong, open area siya, pero hindi siya mainit kasi merong puno. Tsaka surrounded siya ng mga halaman. So dito sa likod ko guys is merong wall impression of Buddha, since Asian Balinese nga yung design itong place. Tapos merong incense, ang bango ng incense. So yan yung naamoy ko yata kanina pagpasok ko. Yan yung bubungad sa'yo, very creative. Ang daming mga artworks tsaka mga sculpture. Pagdating mo, pagpasok mo pa lang dito sa Curbside Villa. Yung restaurant nila, it's called Kuro Restaurant. Meron siyang 3 area na nasa loob nitong property. Unang-una dito sa ground floor is itong coffee bar. Pet friendly, so you can bring your fur babies here. Tapos yung kanilang mga restaurant is open siya for walk-in. So hindi kailangan na guest ka sa mga villa para mag-dine. Sa taas, sa second floor, nandoon naman yung kanilang tinatawag na Kuro Restaurant. Naka-air condition siya. Tapos meron ding option na alfresco. Kung ayaw mo naka-aircon, pwede ka doon. So kanina nag-shoot na kami ng mga spills, tapos closing na lang yung kukunan. Hindi lang kami makapagtuloy-tuloy ng shoot kasi merong construction, tapos maingay. Around 6 PM daw matatapos yung construction. So nga lang, baka hindi kami umabot sa sunset doon sa beach. Okay lang, tomorrow, another day, sana umabot kami. Tapos balak namin na baka mamaya is magpunta dun sa mga bar. Try naman yung nightlife dito sa LU. Yan. The place is undergoing construction to add more rooms. They are also building a swimming pool. They brought us treats. Yan. Ice cream. Kaya lang medyo natutunaw na kasi nagsushoot pa kami tapos di pa magalaw. No? Also have iced coffee. Yan, coffee. Some drinks. Ito pa yung welcome drinks kanina. Di pa nila ginagalaw. Tapos yan, coffee. Merong creamer. I don't know what that is. Yan, ano yan. Hindi ko alam yan kung ano yan. Meron siyang, I think this is blueberry. Yan, tsaka merong almonds. So ito, merong, I don't know, walnuts ba to? Or, ang tawag sa ganito. Kalimutan ko na. And this, meron siyang parang cake. Don't know what that is. Yan yung ice cream. So nagsushoot sila ng food items, ganyan guys. Pagka magsushoot, kailangan siguraduhin nyo na sufficient yung light. Yan, kung kulang, kailangan nyo magdala ng artificial light. Tulad yan, LED, handheld. Gaan lang siya, madaling gamitin. Kung wala kayo yan, pwede mga lampshade. Yan. Totok ang dalawa. Yan, makita nyo sila. Nukuna nila yung iced coffee. Yan. So yung place, dahil nga open siya, efficient sila in terms of energy conservation. Kasi nga malalaki yung windows, so they let more air in. So presko, dahil nga malaki yung windows, yung natural light mas pumapasok. Tapos yung roof nila, design din siya to let more natural light in para pag umaga, hindi na masyadong gagamit ng artificial lights. Our room is called The Cube. It can accommodate up to 4 people.
Each room in Curbside Villa has a patio where guests can hang out and relax. Pasok tayo sa room. Okay. So medyo madilim, dim lights lang yung loob niya, guys. Maliwanag naman, kaya lang hindi siya fit for camera. Kailangan mong adjust yung settings. Just natin. Yan, taas na natin. Kaya CJ, hi. Hello, ayan, ayan. O si Jess, yan. Guys, ng camera. So sakto lang yung size ng room. Kaya nga meron silang dalawang bed. Kasha, 2 tao. Malakas yung aircon, tapos meron pang ceiling fan. Merong TV, kaya lang walang cable. And meron lang naka-attach na USB if you wanna watch. Tapos ano lang, minimalist yung room. Merong nightstand, may night lights. Tapos yung CR nandun. So tayo sa CR. So ito yung CR nila, guys. Para siyang alam niyo sa mga restaurant yung yung pine-prepare sa harapan mo yung pagkain. Ito yung itsura. Spacious yung CR. Tapos syempre malinis and mabango. Yun pala, ito yung isa sa mga napansin ko pag dating dito sa hotel or dito pala sa Curbside Villa is mabango siya. Meron silang mga air freshener na nakalagay sa mga strategic areas dito sa kanilang property. So ito, shower, tapos toilet of course. Ito, yan. Para bumaba ka. Hilahin mo ito, joke lang. Lagay ng tissue yan. Tapos fire exit. Ang unique ng fire exit nila. Ito nyo, ayan. Babasagin siguro itong glass. Tapos ito yung yung ladder para makababa ka. Ayan. We spent all afternoon shooting spills and taking B-rolls. By sundown, we compensated by going for a place which offers unlimited rice. So, meron daw kaming kakainan na only rice kaya lang sarado. So, naghahanap muna kami. Ito, unlimited buffalo wings. Unlimited buffalo wings daw sa tabi. Grainy na yung video natin kasi ISO natin nasa 32,000 na. Kuya, okay lang bang bumiyahe tayo ng 15 minutes away? Mang Inasal, Brad. Sa San Fernando. Bukas mo. Oo, hanggang 10 PM. 7 na. Wala akong makita dito eh. Saan pa ang diretso niya? Diretso lang to. Okay. Pag nandito ko meron mga iba. Ano, okay lang? Sorry, mga kapatid. Okay lang. Ayan po. Na Basta tayo makita. under race, okay. Oo, gusto ko rin ba, Joe? Oo. Yung pala eh. The boys were exhausted, so they went back to the hotel to get some sleep. But not me. Being the outgoing and energetic kid that I am, I went to Float Sam alone for a few drinks. Two bots later, I went back to the villa to get some sleep. It's May 1. I'm here in LU for work, but I'm playing the beach because why not? Anyway, tapos naman na yung mga gagawin. Nag-voice over na kami kanina, wrap up. Yung mga kasama ko, nagpapahinga lang sa villa. Pagod sila. So ayaw nilang lumabas. Ako lang yung merong energy. Dahil hindi long weekend today, konti yung tao, hindi siya crowded, diba? Hindi katulad nung last na punta natin dito na napakaraming tao, crowded, kahit saan ka tumingin meron. Today halos wala. Semi-deserted. Also, surprisingly, mahinang alon, so wala nagsasurf. Yun, so bukod sa konti yung tao, dahil mahina nga yung alon, wala nagsasurf. Nagdala ako ng goggles, pero naiwan ko sa villa. Nagdala rin ako ng action cam, pero yung battery naiwan ko sa villa, diba? Kapangahan lang. So wala tayong underwater shots today. Pero ang ganda pa rin, na-enjoy ko pa rin yung beach day. It's almost 11, tirik na yung araw. Yung nagbe-beach kanina, unti-unti na rin nauubos kasi nga, umiinit na. Yan. Pero calming, parang mas gusto ko sa LU guys na
wala masyadong tao. Kasi alam niyo pagka-crowded dito, di ba? Ang dami nagsisurf. Minsan kakabahan kayo kasi baka tamaan ka. Siyempre, surfboard, pag tumama sa'yo, masakit yun. Pero pagka ganitong panahon na wala masyadong tao, hindi ka kakaba-kaba. Nasa beach ka lang, calm lang, relax lang. Tapos syempre, the usual na naririnig mo yung hampas ng alon sa shore, nakaka-relax. Pati yung pag nasa tubig ka, wala ka lang ginagawa. Yun, masarap. Pero ngayong araw, mainit, sakit sa balat. So, naglagay tayo ng sunblock. Baka mag-re-apply tayo mamaya. Also, may dala tayong tubig. You know, it's important to stay hydrated. Balik muna tayo guys kasi ang init. Yan. Kaya may alis na rin tayo. Bye. After more than an hour at the beach, I went back to prep for checkout. We hit the road at 12 noon. Bibili kaming halo-halo kasi naglilihi yung kasamahan namin. Talaga naglilihi ako. Naglilihi. Magkano po yung halo-halo? Ayun po ang apat. Depende sa crushed. Liquid yung ube nito? Oo. Liquid yan, pre. Goods to yun, ha? Para mas okay ito dun sa 30. 30 lang. Para mas okay ito sa 150 mo, Brad. Oo nga eh. Alam nyo kasi guys, nung una ako nag-LU, kasama sa tour namin, mayroon daw ipapatry na halo-halo. 150. Anak nang di masarap. And that concludes our overnight trip to LU to cover Curbside Villa. Next step is to return to Metro Manila and get the episode ready for airing.